Mismong si Pangulong Marcos nagulat nang biglang sabihin ni Commodore nilusob na ng China ang Pilipinas. Base sa bidyong kumakalat, sinumbong di umano ni Commodore na meron dalang pamalo ang Chinese Coast Guard matapos makunang sumasampa sa mangingisdang Pinoy. Hindi pinatawad ng Chinese Coast Guard. Ayon kay Tariela, hinawakan di umano sila ng mga Chino para hindi makaalis sa dagat at tinakot ng pagpapapalo kung hindi ibabalik ng mga Pinoy ang kinuha sa sarili nating dagat. Bit-bit ang pamalo, sumampa sa service boat na ito ng isang Pilipinong mangingisda ang isang tauhan ng Chinese Coast Guard. Ito ang nakasaad sa sinumpang salaysay ng uploader ng video na si Jack Taba. Tama po yung sinabi mo, Sir Alvin, no? Ito ang nakakainis nga ngayon dito sa West Philippine Sea. Tayo mismo ang itinataboy at hinaharas ng China Coast Guard. Kung makikita mo, hindi nga natin masisisi ang ating mga Filipino fishermen doon sa video, no? Naramdam mo talaga yung galit nila na sinisigawan nga nila yung China Coast Guard. Naalarma naman ng bagong tagapagsalita ng AFP na si Colonel Padilla ukol sa bagong pangaharas na may kasama ng pamamalo ang China. We consider this alarming because yun nga, no, lumalapit na po yung mga incidents. We do our regular patrols but our Navy po kasi umiikot siya sa territorial seas. So we cannot really pinpoint at any point in time kung saan po yung certain locations. Pero ayon kay ADG Malaya, malayong malayo ito sa pinangako sa atin ng China na magbabago sila sa bagong taon. Pero lumabas din ang totoong hindi na magbabago pa itong China. Actually, maganda sana yung simula ng taon kasi naging maayos yung mga mission natin sa ibang mga features na hinahawakan ng ating bansa. At nagkaroon ng bilateral consultation mechanism ang Pilipinas at ang China sa China. At dito nga, nagkaroon ng pag-uusap yung dalawang panig na magkaroon ng mas malalim na konsultasyon at pababain ang tensyon sa West Philippines. But with this incident, paano kaya natin na maibabalik sa ganong klase ng diplomasya pag ganito naman ang ginagawa nila sa ating mga kawawang mga mangingisda? So siguro ang pakiusap natin sa China ngayong 2024, natapatan nila ng aksyon sa ground, no? Sa ground, yung ating napag-usapan between the Philippine government and the Chinese government. Dagdag pa ni Commodore J. Tariela, nalusutan tayo ng mga Chino dahil kulang na kulang ang barko nila. Kaya nag-utos ang Pangulong baguhin ang taktika dito sa ginawang pagsampa ng mga Chino at pamamalo sa atin ng China. Commodore, ang unang tanong dito, marami nang nagte-text po sa amin, wala ba tayong presensya ng Coast Guard doon? Para sa Scarborough Shoal, para mamayani po yung mga China Coast Guard po doon at mapigilan yung ating mga mangingisda na mangisda po doon. At kung meron daw po tayong presensya, baka daw po hindi natuloy yung ginawa ho ng mga Coast Guard po ng China. Well, to be honest with you, Sir Joel, no, and Ma'am Weng, no, during that particular incident last January 12, no, wala talagang presensya ang national government doon, whether Philippine Coast Guard or the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Let me also emphasize, no, the guidance of the President simula nung umupo siya sa Coast Guard, ang guidance sa Coast Guard at sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources is for us to ensure our presence and to protect the welfare of the Filipino fishermen. Nagkataon lang talaga na noong rotational deployment ng ating mga barko at ng BFAR vessel ay walang presensya tayo dito nung naharas sila. Okay. But, so rotational deployment kasi ang dahilan, no? Hindi naman kasi ganun karami yung ating mga puwersa para 24 hours, 7 days a week, no? 30 days in a month, mabantayan itong area ito. Tama po yan, Sir Joel, no? Kung maaalala mo rin, Sir Joel, no? Noong mga nakaraang buwan, last year, no? Ang Coast Guard at the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay namamahagi pa tayo ng ating fuel subsidy and even grocery items to support and sustain the presence ng ating mga Filipino fishermen dito sa Bajo de Masinloc. Okay, yung po bang yung Scarborough Shoal, alam naman natin na palaging pinupuntahan ng Chinese vessel yan. At any time, palagi po bang hindi nawawalan ng Chinese vessel dyan, Commodore? Well, simula nung 2012, Ma'am Weng, no, the 2012 standoff, hindi na inalisan ito ng Chinese forces, no? Whether Chinese Maritime Militia or China Coast Guard, hindi na nawawalan ng presensya dito ang People's Republic of China. In a normal situation, siguro meron silang dalawang China Coast Guard dyan
average presence. Kapag namataan nilang papunta ang Philippine Coast Guard or the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, may mga instances na umaabot ng 4 hanggang 5 China Coast Guard vessels ang nandito. Alam nila na napakalapit po ni Scarborough Shoal sa atin hindi po ba? Sakop na sakop yan talaga na ating teritoryo, Commodore. Yes, ma'am. No? Bukod sa ito ay napapaloob sa exclusive economic zone ng Pilipinas, ang Bajo de Masinloc ay isa sa naging desisyon ng tribunal at sinasabing ito ay isang traditional fishing grounds, no? Both for the Filipinos, the Chinese, and even the Vietnamese. Kung alam po natin na at any given time palagi may Chinese vessel dyan, bakit hindi natin siya mas malimit o mas madalas na pinupondohan ng ating mga ng persa po natin o ng barko natin, Commodore? Well, I agree with your observation, Ma'am Weng, no? But as I said, no, we have a very limited number of Philippine Coast Guard vessel. Hopefully, of course, there is already an effort now for the national government to support the acquisition of more vessels for the Philippine Coast Guard and even for the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Isa na ito sa mga realization ng ating gobyerno para mas mapaigting natin, ma'am, no, ang presensya natin dito at maprotektahan ang kapakanan ng ating mga mangingisdang Pilipino. But for the meantime, na hindi natin pa kayang gawin yan, ano ang pwedeng gawin para protektahan po yung ating teritoryo dyan? For the meantime, ma'am, siguro we're going to reach out to the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources for us to have a complementing deployment, no? Sa mga instances na wala ang presensya ng Coast Guard because of the rotational deployment, then the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pwedeng humalinhin sa presensya ng Coast Guard. And then on those instances na wala ring BFAR vessel sa pagkakataon na yun, the Philippine Coast Guard can also alternately, no, maintain the presence ng national government. Oo, yung wag lang po at anytime wala po tayong Dapat persa meron, doon. Merong bantay. Kumbaga, meron tayong sigurado na tao na nandun na nagbabantay ng interes po natin. Ang Coast Guard makipag-coordinate sa BFAR, teka, alis kami rito, punta naman kami sa Ayungin. Totoo. Kayo naman ang magbantay, no? Yeah, maganda Pero yun. kadalasan, di ba, ito yung nilalagyan nila ng boya. Opo. Itong Bajo de Masinloc, di ba, Commodore? Yes, sir. Nung nakaraang last year po, nung naglagay po sila ng barrier dito sa bukana ng entrance ng Bajo de Masinloc, ito po yung nilalagyan po nila para hindi po makapasok ang Filipino fishermen doon po sa loob ng Bajo de Masinloc, sir. So anong partikular na ginawang harassment? Kinuha ba yung ating mga nakuwang taktakin? Taktakon. Oo, ang tawag nila. Yung mga pang-ulam lang sana yun, no? Oo, shells. Kinuha ba yung kinumpis ka, tinapon o binalik sa dagat? O kinuha, kinumpis ka at kanilang nilagay sa kanilang bangka? Well, based on the testimony po, sir, no, ng ating mga mangingisdang na interview, sinabi po nila na pinaalis sila dito sa vicinity ng Bajo de Masinloc na ito. At bago sila paalisin, they were also instructed na ibalik sa dagat yung kanilang pinanguhang seashells, no. Ibig sabihin po, ang seashells na pinagpaguran po ng mga mangingisda na kunin nila na pangkain man lang sana, ay pinabalik po ng China Coast Guard sa karagatan at hindi na rin po nila napakinabangan. Marami po ba yung nakuha sa kanila, Commodore? Well, to be honest, ma'am, I don't have the volume yet kung gaano karami to. But noting from the video, no, ibig sabihin, lahat ng mga mangingisda na nandito sa video na makikita nyo ay nangungulekta ng seashells dahil low tide ito ng mga panahon na to. At nung inapprehend sila ng China Coast Guard, no, itinapon nila. So ibig sabihin, you can just imagine, no, na lahat ng mga mangingisda na ito may daladalang seashell na pangkain nila sana. At nauwi sa wala, no, yung effort nila sa pagkuha na to kasi naitapon lang din sa dagat ulit. Wala naman daw pong barrier ngayon doon, Commodore. Baka may boya na naman o barrier na nilagay. As of this time, ma'am, wala naman pong barrier dito sa bukana ng Bajo de Masinloc. Yeah. Meron pong utos si Presidente, baguhin natin yung ating taktika. Yan, ano ibig sabihin nito sa Coast Guard? Itong atas na ito? Well, if you're referring, sir, no, dun sa naging statement si ADG Jonathan Malaya, kung saan meron tayong West Philippine Sea strategy, no, na pending the approval of the President. As of this time, I cannot disclose with you whether there will be operational changes, no. Pero as far as the Coast Guard is concerned, ang Philippine Coast Guard po ay mananatili pa rin ang presensya sa West Philippine Sea at ating po pa rin i-report ang mga agresibong behavior ng China Coast Guard dito.
Okay, naintindihan po namin, no, huwag niyong i-disclose kasi dahil yung chuchu. Dahil Ay, yung chuchu chuchu. mga Pilipino rito, no? May mga chuchu At yung narrative ng China, ang kanilang narrative Oo, din. yun na nakakasakit ng loob yun. Ay, nako. Anyway, anong Kumusta po ng Ayungin show? Kumusta po ang Ayungin? Tahimik po ba doon ngayon, Commodore? Ang Ayungin show po, may namataan pa rin po tayong China Coast Guard presence dito na vessel na pumapalaot dito sa Ayungin. But other than that, ma'am, I think that's the only information that I can provide about Ayungin show. Basta tahimik sila at hindi sila nanghaharas, Commodore. Yes, ma'am. Tsaka yung frequency ng joint patrol, mapapadalas ba yun, Commodore? Kasama natin ang mga Amerikano, kaya Hapon, o kaya Australiano. For the joint patrol, ma'am, no, and sir, ng Armed Forces of the Philippines with U.S. military, I'm not in the position to respond to that Opo. that question, no. But for the part of the Philippine Coast Guard and of course the Japan Coast Guard and the U.S. Coast Guard na nangyari na trilateral exercise noong nakaraang taon, maaasahan pa rin po natin na magkakaroon uli ng another exercise dito po sa Pilipinas. Kasama po natin ang Japan Coast Guard and of course the United States Coast Guard. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.